Sandro, alam naman natin, bukas na aalis sila papuntang Italy at magkakaroon sila ng training. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito? Actually po, yung Philippine Navy po natin, siya yung tagapamahala ng mga nangyayari sa ating mga karagatan. At importante po na hindi lang po sasakyan pang dagat ang ginagamit namin sa gitnang laut. Kasama rin po yung mga helicopters dito at mga aeroplano na ginagamit natin for surveillance and defense. Nakita naman siguro po natin, sir, sa mga dagat nga po, meron tayong mga aircraft carrier. Siyempre, kailangan kayo po yung mga nagpapalipad dito mga aircrafts na nasa loob po nga ng mga aircraft carrier na ito. Sa ngayon po, wala po tayong aircraft carrier, pero yung mga helicopters po natin, naglaland po ito sa mga barko natin. Okay. So ito pag-usapan natin na din, kasi nakakaano lang, sa Italy talaga kailangan mag-training. And bakit po sa Italy? Dahil po nabalita po namin na may i-acquire ang ating gobyerno ng 3 bagong helicopters. Ito yung Agusta 109. So, kailangan po sa Italy nyo, kayo matrain para gamitin ito? Paano po ba? Opo, kasi itong helicopters na ito ay bago sa atin. So, wala pa tayong capacity. Paano gamitin, paano i-maintain, at paano ituloy-tuloy para tumagal ang buhay niya. So, kailangan natin magkaroon ng factory training para doon kami tuturuan paano gamitin, paano i-maintain yung ating bagong naval helicopters. Yung helicopter nito, sir, is this like parang yung pang-carry ng people or yung kumbaga pang-gera talaga na surveillance lang? Ano po ba yung like, may mga machinery po ba na parang mga weapons yung helicopter para lang po sa kalaman ng mga manunog nito po? At ano po itong helicopter na binibili po ng ating government, ng ating mga mamamayan para pangalagaan po ng Navy, ay marami pong tayong gawin. Multi-purpose po ito, pwede siyang gamitin. Actually, main capability nito para sa Navy ay surveillance and reconnaissance. Pero magagamit po natin ito sa mga search and rescue, disaster response, at marami pang iba na pwedeng paggamitan para po makatulong sa sambayan. So sir, pagpunta nyo tomorrow sa Italy, may idea na po ba tayo sa mga mangyayari or proseso ng training or yung mga activities na nakaprepare po sa inyo doon? Baka maaari nyo po kami bahaginan kung ano po yung mga mangyayari. Opo, Dayan. Yung sa amin ni Sir Nery, kami po ay magte-training bilang mga instructor pilots doon sa Italy. Para pagdating dito, kami na po yung magtuturo sa ating mga piloto. Ang training package na ito po ay divided into 3 groups. Kami po yung mga piloto. May nauna na po sa amin doon, mga mekaniko at mga avionics technician. Gaano po ba kaiba yung helicopter nito sa mga ibang helicopter na meron na tayo sa bansa? Kasi talagang napaka-special dahil na kailangan nila pumunta nga ng Italy para itulong sa kanila kung paano nga gamitin ito. At syempre, mga maintenance and Actually, kasi things na itong kailangan. helicopter na ito ay bago. Wala pa silang capacity para aralin kung paano ito. So, Gaano siya ka-advance kumpara sa mga ibang helicopters na na-handle nyo na po o hinahandle nyo dito sa ating bansa? In terms of technology, makabago po ito. May mga nakakabit ito ng mga forward-looking infrared at mga ibang mga rescue hoist na magagamit natin sa disaster response or search and rescue. At marami pang mga kagamitan na nakapaloob sa helicopter. Na yung helicopter po, siya mismo yung nag-extend ng capability ng barko sa gitnang laot. what do you think, sir, can you contribute sa Philippine Navy after your training? Definitely po, kami po yung magiging core of pilots na magtuturo sa mga susunod generations of pilots na parating o mag-a-apply sa Naval Air Group ng Philippine Navy. Yes. So ito naman po siguro sabi niyo nga puro technological advancements kumbaga yung nakalagay dito sa aeroplano ito, ay sa helicopter na ito. So ibig sabihin, yung mga helicopter, yung basic na pagpapalipad, pareho lang naman po yun. It's just na may mga, kumbaga may mga gadgets po na kailangan aralin sa helicopter na ito. May mga special training, kaya po magtatagal yung training, abot po ng hanggang November actually, yung training. Matatapos ito bago marilin yung helicopter. Kasi pag-aaralan ng lahat ng mga sandalitan nandun. Para alam po ng bawat mekaniko, bawat piloto kung paano ito gamitin at paano ito pangalagaan para ma-extend ang kanilang serviceability. Mga ilan po kayong from Philippine Navy na lilipad bukas papuntang Italy? Bukas, 2 kami ni Sir para sa instructor pilots training. And then susunod yung 2 piloto sa July 16. So 10 kami lahat ng mga piloto
sa whole training package. And then yung training nga po hanggang November po ito. And So, then, apat saan na po ba kayo magsistay doon sa Italy? Are you gonna compensate for your board and lodging? Paano po ba nag-work ito? Actually po kasama po ito sa kontrata. Kasama. Kasama po ito sa kontrata. Nung na in-acquire po ito, binili ng Defense Department, yung Philippine Navy, yung kontrata kasama na po yung training ng mga piloto, training ng mga mekaniko, para po prepared po tayo na gamitin at pangalagaan ang helicopter. Kaya sila po lahat ang bahala sa amin pagdating namin po. So I'm sure, Sandro, exciting ang mangyayari sa kanila dahil na pupunta sila sa ibang bansa para lamang mag-train at makatulong mismo sa ating mga kababayan. Siyempre, pag uwi nila dito, meron silang bit-bit na bagong knowledge na maaari nilang maipasa sa mga taga-Philippine Navy rin. And of course, Bagong helicopter din wala nila. yes, bagong helicopter din. Tatlo po ba mga helicopter ang na-order po natin? Tatlo po yung ongoing na ginagawa ngayon at marami pang mga future projects. Meron po ba tayong idea kung ano po yung number ng mga helicopters na balak po natin kunin mula dito sa Augusta Westland Company? Sa ngayon po yung tatlo po muna yung masasabi namin. And of course, bukod po sa pagtitrain nyo sa Italy, ano po ba ang mga ibang upcoming projects or programs ng Philippine Navy? Sa ngayon po, actually maraming programs ang Navy, pero hindi po masasagot lahat yon. Pero very active po ang Navy sa paggawa ng pag-modernize ng ating fleet at kailangan po natin. So at least, Sandro, nakikita naman natin na very flexible, hindi lamang sila sa hukbong pandagat, kundi kaya nila Himpapawid. makipagsabayan sa himpapawid, of course. Ito naman sir, matanong ko naman since matagal-tagal nga po kayo mawawala, paano naman po yung mga pamilya ninyo? Siyempre, Apat na buwan din po yun. paano po balak niyo to stay in contact with them? And paano po sila may iwan dito? Ano po mangyayari? Sa akin po, kasi na-assign, nasa barko po ako ngayon, matagal po talagang nawala sa bahay. Sa mga technology ngayon, madali lang pong makakontak. Konting tawag lang sa internet, mga anak lang dyan, nakikita na. And wala po ako nakikita mahirap sa Communication. Sir, kayo naman po. Ano Ganun na rin po siguro kasi yung aking family ay sanay na po sa larangan ng aking trabaho. So, kailangan ko lang magbigay ng panahon para makonect sa kanila. Kahit malayo, kayang-kaya po. Well, nasabi niyo yung larangan ng inyong trabaho. Lingid sa kalaman ng mga viewers natin and para ma-explain rin sa kanila, ano po ba mismo talaga ang ginagawa or ang layunin ng isang lieutenant commander? Para rin po sa kaalaman ng lahat. Marami po. Actually, mayroon kaming tinatawag na career progression sa Navy, particularly sa amin, sa Naval Air Group, mayroon kaming tinatawag na nade-deploy ka sa panahon na ito, and then pupunta ka sa garrison duties sa mga opisina. Sa ngayon po kami ay deployable pilot, so yun ay nangangailangan ng ilang buwan sa area para magpatrolya sa ating karagatan. Ito naman po sir, matanong ko nga, sabi niyo nga po, syempre nasa station kayo sa mga barko at matagal-tagal po siguro yung time period na kayo yung nahihiwalay sa inyong pamilya. Paano niyo po naman nababalance siguro yung time sa trabaho, pati sa pamilya? Kasi syempre, alam naman po natin na kailangan din tayo ng pamilya natin and tayo rin mismo kailangan natin kapiling yung pamilya natin. Paano niyo po na-balance nga po or nakasanayan na lang niyo po ba na gawin ito? At po, may mga provisions din po ang ating regulations na from time to time pwede kang umuwi para magbakasyon, para makapiling mo yung mga mahal sa buhay. At sa akin po, yung aking pong may bahay ay military din. Kaya siya po ay classmate ko din. So, weird yung bonding nila. I'm sure yung anak niyo rin po magiging kasama rin po sa hukbong sandahan ng ating bansa. Na po sila paglaki nila, mga babies pa po sila. Ngayon naman, Sandro, tanungin natin, ano po bang nilook forward nyo pagdating nyo po sa Italy? Actually, napunta na rin po ako doon. Pero, aside from the training, marami pong pwedeng gawin doon habang nandun kami. Such as mag-develop kasi bago po itong acquisition natin ng helicopter, kailangan po natin gawan ito ng mga bagong procedures kung paano gamitin sa Navy, kung paano gamitin sa barko. Mahalaga po yun yun ang pagtutuunan namin habang nandun po kami nag-training. Naku, exciting yan, Sandro, dahil bago na naman silang helicopter na palili pa rin. Siguro sana minsan ma-invite tayo dyan para makasakay naman makasakay rin tayo ng helicopter. Alam mo, parang yung feeling dyan, meron kang bagong toy na parang iisipin mo parang,
paano ko gagamitin to, aaralin mo. At syempre sa kanila nga, sabi nga nila, hindi lang naman training sa paggamit. Training din at iisipin nila kung paano at saan nila gagamitin, anong klaseng mga sitwasyon nila pwedeng gamitin itong bagong helicopter. Well, sana maging maganda ang kanila at maging successful at matagumpay ang kanilang training. Do you have any last message po to our viewers at lalo na po sa mga kasamahan niyo sa Philippine Navy? Ang inyo pong Philippine Navy ay patuloy na handang maglingkod at patuloy na pangangalagaan ang lahat ng mga kagamitan na pinagkatiwala ng sambayan ng Pilipino sa amin. Ang lahat ng bagay po na pagmamayari, hindi po ito pagmamayari ng Navy, kundi pagmamayari po ito ng sambayan ng Pilipino na ipinagkatiwala lang po sa amin. At rest assured na gagampanan po namin ang lahat ng aming mga tungkulin at patuloy po namin pangangalagaan ang mga bagong kagamitang ito. Sir? Ganon na rin po ako at sisikapin ko po na ma-maintain ang ipinagkatiwala sa amin na kagamitang napakamahal. Ito po ay para sa bayan at tuloy-tuloy po namin ang aming tungkulin. Ayan, from People's Television, good morning boss. We wish you all the best and good luck po sa inyo. At maraming salamat na to sa Lieutenant Commander Nery P. Martinez and Lieutenant Commander Nerwin G. Colita. Hindi naman pag-usapan din natin, syempre pagkasenso na naman ang Philippine Development Plan. Meron daw tinatawag na 5 clusters of Philippine Development for Inclusive